sa may ginatubang kanta ng dati kaya sandig lang. Then ngayon na po, giganta na to ang when we all, when the roll is called up yonder, kung ang imong ngalan tawgon, kapag pagsuon sa pagbalik sa Ginoo, na trumpeta, madungga na to, and then sa diya na nanay judgment day, nindot kaayo kung ang amahan, gitawag ang pangalan sa inahan, gitawag ang pangalan sa mga anak. And that call was very important. Tingnan naman, tako nga tabang sa tuwa nga someday, ang Ginoo tawag si magalpon ka sa iyang gingarian. Amen? Blessing kayo mga kanta. Indot kaayo, no? Sa kanta pa lang, may pinili ka mawali ba? Pinili ka mawali, no? Sa kanta pa lang, grabe ng speak sa Ginoo sa tuwa. Indot na dito kaayo. Sumawala ang pagkanta sa Ginoo, no? Heartily, magsuryay na Ginoo sa matagkasikas. Dito magdugay, please stand. Manindot ka baliho. Atong abrin ang mga Biblia in the book of Genesis chapter 2. Karon igsuon nga buntag, magtudlo ko about, do you have a Christian home? Naa ba kay Kristohanon nga panimalay? And then ang puntos na ay tulog na panimalay nga dapat or kinahanglan sa matag usa. Do you have a Christian home? And then ang tulog ka puntos, tulog ka panimalay nga dapat nato nga naa sa atong gitawag nga kinabuhi. Tulog ka panimalay, okay? Unya atong matun-an sa mensahe. Before that, atong text, Genesis chapter 2, verse 15 down to verse number 25. Taas siya nga pagbasa. Okay, ang lalaki, basahon niya una ang verse 15. And then, mubalos ang babae sa verse 16. And then, 17, lalaki na po, balos-balos ta, so on and so forth. And verse number 25, sabay takanan o basa. Kung naana, say amen. Wala pa uban, okay? Kung naana, say amen. Amen. Okay? At basahan ko na lalaki. Verse 15, basa sa English. Kung English, kung Bisaya po, basa sa Bisaya. Walay problema. Ready, start, begin. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to bless and keep it. 16, babae na lang. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Verse 17, lalaki lang. Ready, start, begin. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Verse 18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Verse 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them out to Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name of thereof. Verse 20. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helpmeet for Verse him. 21, and start begin. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and to sleep and took one of the ribs, and closed up the flesh instead of babae lang. Verse 22. And the rib which the Lord God has taken from man, made him a woman, and brought her unto the man. Lalaki lang. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one Talanta, flesh. verse 25, we start begin. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Let us pray, Lord. Once again, salamat, Lord God. Karon nga buntag, ihatag ka na mo, Lord. This is the last Sunday morning, Lord, na makawali ko about family. Lord, help me. Use me, Lord, na mahimong panalangin, imong pulong, Lord. Gamit na ko mag-ayo, Lord. Use my mind, use my tongue. Give me wisdom, Lord, sa pagwali. Holy Spirit, convict the hearts of your people. Tagaay sila receptive hearts and receptive mind. Whatever, kung naay pagbadlong, Lord, badlong agad mo, Lord. Whatever, kung naay mga sala, ang kalangan, tanggala sa among kinabuhi, Lord. Lord, maori makababag sa panalangin ang mga sala na among ginahimo. And that's why, Lord God, karong nabuntag, tabangin ni Lord. Before mag-end ang news, Lord, help us, Lord, to understand nga matabangan among pamilya. Lord, wala nila yung design, wala nila yung purpose matuon sa Biblia. Kaya gusto na mo ang tabang gikan sa perfect na Diyos. Wala perfect na family, Lord, wala perfect na husband and wife, wala perfect na mga anak, but we have a perfect God na pwede maduulan so that we can help in our Christian life and even sa mga tawag ng family. Lord, help us to have a Christian home. Help us, Lord, na magkaroon may Kristohanon nga panimalan, nga naa ang sentro ang Dios, sentro ang imong pulong, sentro ang pag-ampo,
sentro ang pag-una diha sa imuha. Lord, wala gid mi nahimo kung wala ka karong nabuntag, kini mong giyampo, ginasali, ginapasalamatan. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat kay Igsoon. So, maybe morning ang last Sunday morning na first ko about family because this next Sunday na naman tayo bisita, Pastor Mark John and magkahapon po si Missionary Lindoy. They will speak to us this coming Sunday. So now, Igsoon, Rongit Andre, sa itong gibasa kanina, this is the time nga gihimo sa Ginoo si Adam. So mo ni first nga creation, the first the man nga gibuhat sa Ginoo. And that is Adam. And the Bible says when Adam nakit-an sa Ginoo nga lonely siya, just look at verse number 18. Okay, verse number 18. And the Lord God said, nakit-an si Adam ba, it is not good that a man should be alone. Pagkita niya gibuhat niya ang hayop, gibuhat niya ang mga kahoy, gibuhat niya tanan mga butang nga naa sa kalibutan niya. Nakit-an na si Adam ba siguro? Lantaw niya mo si Adam mo na balik. Mingaw man kay ni, wala balik ka uban ni man. So ayo sa Biblia, ayo sa atong gibasa, ana gina okay? Dili ang ayan ang usa ka lalaki na mahigno Sarah. So that's why sa Bible that it is not good for a man should be alone. I will make him a helpmate for him. So ang Ginoo lang gina sa pamaagi nga magkaroon og kanang helpmate, kanang agapay si Adam para dili ko siya magino Sarah. Dili ko siya mamukot iyang kinabuhi. But verse 19, awang Biblia, and out of the ground of the Lord formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam's seed that pulled him them. And whatsoever Adam told every living creature, that what is the name thereof. Gibaharanan yung mga hayop. And then, in short, in verse 20, and Adam gave names to all the cattle, and the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmate for him. Nakit-an sa Ginoo, grabe ang mga hayop, gipatangan ng pangalan, ang mga hayop yang gipangila, yang gipangatiman, ang mga hayop yang gipagtagaag panahon. O niya, nakit-an Rigson, human ang pangalan ng mga hayop, yung sa Bible Rigson, verse number 20, yung Bible na, for Adam there was not found a helpmate for him. Murag nakit-an sa Ginoo, siya lang ang siglihok, iya tanan, halpo ba, iya tanan ba? O niya, walay nakit-an ang Diyos, nga mutabang niya. So that's why verse number 21, yung Bible niya, gitulog si Adam, okay? Gikuha tong tawag nga gusok niya, ribs. Yung sa verse 21 niya, and then he took one of the ribs and closed up instead of thereof. Verse number 22. And the rib which the Lord God had taken from a man, made he a woman. So mo ni Igsoon, ato makit Andre, si Adan, gikuha si Eva, gikan siyang gusok, and brought her unto the man. O gidala siya dito sa unsaman, dito kang Adan. Now, Igsoon, imong isipon, mauni ang first nga imong makit-an ang pamilya. Anak ko sa Sunday school kanina, ang pagminyo, ang marriage, dili na sa dula-dula, dili na tiyaw-tiyaw, dili na lingaw-lingaw, pero ang kaminyoon is honorable in all. Nga naman, Pastor, kay ang kaminyoon, plano sa Dios, dili plano nimo. Amen. Yung people maminaw. Kung ang minyo ka, na ay para nimo lagi, ayaw pagdali. Every person na ay give prepare ang Ginoo para nimo. Ingon ang Bible Rigson that when God saw Adam nga walay ka helpmate, gibuhat si Eva. And that's why the first Igsoon nga marriage kung imong tanawon, the first marriage na Igsoon mo ni verse number 23. And the Bible says, and Adam said, this is now bone with my bones and flesh of my flesh. She shall call be a woman because she was taken out of man. By the way, Igsoon, ang Bible, nag-correct sa Igsoon o mga butang, kung imagine ang una-una Igsoon, ang gibuhat sa Ginoo lalaki o unsa? Babae. Wala sa nagbuhat o bayot o tumboy. Ay, Pastor, muna yun ni Pastor, pagkabata na ko, Pastor, nga na yun ko, bayot na yun ko. Eh, pakutana, muna kong nung naging, ang bali sa kuhan. Pakutana, sa diyan, ang natapaon sa manibalaan ang lalaki o babae sa paghilat. Ay, inawag paghilat. Napay mga anak, kabata, maghilat, kung hindi bayot ka. Kabata, nakabayot na kadili, na ay nag-influence. Pero sa Bible, sa ginitin diri, Adam, lalaki, babae ang saman, si Eve. Walay Eden and Steve. Walay Adam and Steve. Eden and Eve. Muna ang Biblia, muna kung magminyo mga
Pilihan na lang po itong lalaki. Ayaw po, lalaki ka, lalaki po din mo kuhan. So yung istorya sa magkasal sila, you will now kiss together. Di man bride, lalaki man, maraming bride, lalaki man to. Di man to bride. Kung sa isa, okay, you will now kiss together. Kiss mo, kasal naman mo. Dili one. That is a philosophy of the world. Dili plano sa Diyos. Ang plano sa Ginoo igsoon kung imong tan-awon sa dili palandaan sa first creation palandaan sa pinakauna igsoon nga institution gibuhat sa Ginoo. One of the institution igsoon that God created is the home. Ang Ginoo ang nagmugda sa panimalay. Ang Ginoo ang nagtukod sa panimalay. This is a sacred institution. Balaan ni, sagrado ang panimalay, sagrado ang kaminyoon, sagrado ang gitawag igsoon nga kaminyoon. Muna dili madalaw tiyaw-tiyaw, dili madalaw tilaw-tilaw, dili madalaw dula-dula. Kay sagrado nito pangalan sa Diyos. Another igsoon nga gibuhat sa Ginoo after sa marriage, sa home is the church. And you know what? The greatest home is one built around the church. Ang pinaka-greatest na panimalay is di patubo kana sa simbahan. Ang pinaka-greatest na panimalay na katalunay sa pulong sa Ginoo, nagaampo, naghatag panahon sa Dios, mao na pinaka-greatest na home na asa gitawag ka simbahan. And the greatest church is one made up of families who faithfully attend to serve the Lord. Nga ba? Ang panimalay daw ang greatest kaayo, katong panimalay nga nag-adtog simbahan. O niya ang pinaka-greatest sa simbahan, katong nag-adto ang mga usaman. Ang mga pamilya nga nag-aadto sa simbahan. Remember, this is the greatest zone mo ni ang try nga ginaguba sa yawa. This is why Satan fights these two institutions. Ang yawa mo fight sa simbahan, ang yawa mo fight sa family. Pero ang pinakadali atakiyon sa yawa, wala ilaad kung dili ang pamilya. Ang simbahan, hindi na basta atakiyon eh. Kabalo man ta. Nanaa din ang pulong sa Ginoo. Pero sa imong panimalay, kung walay pulong sa Ginoo, atakiyon nila sa yawa. Kay walay lain desire ang yawa igsoon, gubaon niya ang giusa sa Dios. Gubaon niya kung unsay gitukod sa Ginoo. Ingon sa Bible igsoon, ang yawa ni adto diri to destroy and what? To kill. Wala na naagto ang yawa para palipalipayon ka, oy. Siguro diri ko palipalipayon ka. Pero kung mamatay ka, maglangoy-langoy sa pero why lipay dito? Puro kain magdataman nagsoon diri. Mao niya ang pamaagi sa yawa, gitry niya guba ang family. By the way, nainot kayo na thoughts diri. Family is the key of everything. Ang pamilya daw susi sa tanang butang. Paminaw. Kung ang pamilya dili sakto, walay sakto ang komunidad. Kung ang pamilya dili sakto, walay sakto ang simbahan. Kung ang pamilya igsoon walay dili sakto, walay sakto ang community, walay sakto ang barangay, walay sakto ang igsoon nga gitawag nga purok. Kung ang panimalay igsoon dili sakto. The family is the key for everything. Always remember igsoon, ang panimalay importante kaayo ni kay man mao ni ang susi sa tanang butang. Gusto ka ba lang ang imong gitawag nga nasod? Then magsugod sa pamilya. Asa ni magsugod na? Sa family. Ang family igsoon is the key of everything. Family is the key of the nation. Family is the key of the church. Why you are church today? Because imo ni ang susi igsoon para magkaroon ka og church. Importante ang pamilya. Nga maminaw igsoon. Family is the key of everything. Ang pamilya igsoon kanunay ni balik importante kay ni kay mao ni ang susi sa tanan. Ngabulo kay igsoon, there are a lot of people today miserable ang kinabuhi. A lot of people today, ang mga bata karon, mga young people karon, walay pakialam sa pulong sa Ginoo, walay pakialam sa mga butang nga iya sa Dios. Why? Because of the family. Pamilya din ang sugod tanan. Na ay mga bata karon nga barumbado, ay mga bata karon nga pahupog, bata karon pahupog na, ay mga bata karon nga nagarilyo na, ay mga young people karon nga drugs na. Why? Kasi sa pamilya, failure ang mga ginikanan. No, minaw, ginikanan, minaw. Ayaw Diyos o ang imong anak mo palit o gilimnod. Ayaw Diyos o ang imong anak mo palit o sigarilyo. Kung nga kay kainom, sinsay papalita. Kamu nag-inom, wala papaliton. Yahari agad. Kung nga may mag-inom, tatay mo kauwan tayo mong papalita, ayaw ang imong anak, inosente ni. Wa, di ka maluhon sa gibuhat. Kung nga may drugs sa panimalay, then ayaw gawin naman ang mga anak. Now, family is the key of everything. Ang pamilya importante kay mao ni ang katong gitawag susi sa atong nasyon. Susi sa tawag na simbahan.
From time lang ginawa ka sa simbahan, kapag ako igsoon, sa simbahan, gusto rin ko sa Ginoo, tabangan ka. Ganyan sa Sunday school, we're talking about blessing. Si Abraham, nituman sa Ginoo, ang iyang panimalay, di pa nalanginan. Gusto ka na panalangin sa balay? And then, follow the Ginoo. Follow the Lord. Kapalo ko na atay mga plans, na atay imong gusto ko mo hitabo sa mga ginagawa. You know what, igsoon, all yung nasabta sa Ginoo. God wants every home to be a Christian home. Wala kang ginaing purpose sa Ginoo nung nakasimbahan ka, nung nag-istorya ka sa Ginoo. Kaya gusto rin niya ang imong panimalay, na imong Kristo, anong na panimalay? Ba't nagadepende na igsoon sa atuwa? Nagadepende sa ginikanan, nagadepende sa mama, nagadepende sa papa, nagadepende sa mga anak kung gusto mo ito magkaroon Christian home. Parents, maminaw, ikaw ang kis imong panimalay. Ayaw ang imong mga anak. Ayaw tubuti nga ikaw subuon sa imong anak. Ayaw tubuti nga sila matuman silang gusto, more than sa imong gusto. Maminaw, Ikson, I read this. Dili na wise ang mga anak. Ang atong mga anak, wala tayong kalam-alam. Unya karon gamay lang nga lungo, imo rin isang imo rin tumanon, dili oy. Kung makadaot sila ayaw ihatag. Kung makamaayo, okay. Kung makadaot ayaw ihatag. Always remember Ikson, parents, you are the key of the Christian home. Ikaw ang susi ng tawag Christian home. They need your what? Example. Kabalo kay Ikson, from time to time, nagapasa ang mga butang, ang mga bisyo na inabuhay tungod kay wala tayong maayong nga ehemplo. Parents, this is what God wants to us. Parents, Ikson, gusto sa Ginoo magkaroon ng desire. Ginikanan. If you want to be a Christian home, maunit. Timan-an ni mga ginikanan. Maunit, kung ang mensahe karon, wala pa sa puntos, introduction pa lang siya. But if you want to be a Christian home, dapat na ay parents na ay desire na muadtog simbahan every time na ay panimbahon. Kanang ginikanan ba? Example ba? Nga makitaan sa Diyos, ayaw nang ipadala ang imong anak. Ayaw lang nga, kamo lang dito na, muapas sa to, nga wala niya apas. Kaya lang, sige ba, una na sunod ako ng taon-taon. Nga wala ka ni sunod. By the way, Ikson, they need your example. They need parents nga na ay desire na muadtog simbahan every time na ay panimbahon. They need parents na ginauna ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Kaya bang despise sa problemahon ni mo niya, pero na-desire, nakitaan sa imong anak, na grabe si Papa o, grabe kabigado lang ako, pero ayaw ko na ko ba, gabasa mo Bible, gaampo lang yapon, gaan ko niya mong simbahan, maski wala tayong agon, pero naamay simbahan, na Ikson, mauna ang gusto sa Ginoo, makakitaan sa imong mga anak. By the way, parents na naay kahadlok, o naay dako mapagtuo sa Ginoo. Mauni ang kailangan sa Christian home. Parents na rinaw. Gusto sa Ginoo nga ang mga parents nga nag-aampo pa rin sa Ginoo. Nagatuon sa pulong sa Dios. Pero bilawig sa gusto sa Christian home, mauni dapat magbuhat ang parents na naay kahadlok, mabuhat og sala. Parents na naay kahadlok, mabuhat og sala. By the way, suon ka na imong sala. Posible ang imong anak, mo rape anak. Ang imong anak, ang muani anak. Parents na nag-stand sa Biblia, ginikanan nga nag-a-apply sa pulong sa Ginoo. Di lang maminaw ba't nag-a-apply din. Ginikanan nga na ay right example, sakto nga example, dili tong bad example. Ginikanan nga na ay paghigugma sa Dios. Ginikanan nga na ay paghigugma sa Dios. By the way, Ikson, kung kita magginikanan, kung sakto ito paghigugma sa Ginoo, sakto ito paghigugma sa pamilya. Kung sakto yung paghigugma sa Ginoo, sakto yung paghigugma sa uban nga tao. Kung sakto yung paghigugma sa Ginoo, Ikson, always remember, mag-cause na siya faithfulness. Kung sakto yung paghigugma sa Ginoo, mag-cause na siya Ikson, tawag na ang saman, pagpangalagad sa Diyos. That's why always I remind sa inyo, we serve the Lord, not kaya para maluwas ka. We serve the Lord because we love the Lord. Nangalagad na ito kung naman, nahigugma ka sa Diyos. Naging faithful ka naman, nahigugma ka sa Diyos. Ikson, parents, ang atong tawag nga panahon sa gilawat dawat consistent. Kaya ni, ayaw i-take ang advantage na maging okay lang sa imo, maging sa kasan, di ka makasimba. Manin siya. Parents, ngayon, don't let one Sunday mulabay na di ka makasimba. You wonder why nag-struggle ang mga young people? You wonder why nag-struggle ang mga anak? Why? Because dili ta consistent kung unsay butang sa Dios. Dili ta consistent kung unsay ipasugo sa Ginoo sa tawag na kinabuhi. Dili ta consistent sa mga butang na iya sa Ginoo. Dili kay on and off ta diya sa Ginoo Ikson. Okay lang kasi meron ko Sunday, parang Sunday nabuto mong simba. By the way, naa kay anak galupak na. Naay silingan nagalantaw nimo. Dili ni makahelp Ikson sa imong mga anak kung lahi ang imong gipakin sa balay. Yes, katulad mo sa imong anak, diri pero kung lahi ang gipakin sa balay, lahi ang dili na mapasabtan kung sa mga tudlo to eh. Now, this is Ikson.
sa simbahan na mga teachers diri, na mga workers diri. Ang amo rin purpose sa imong anak patabangan na mo sila. Nga sila makaroon sila og kay tawag nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, magkaroon sila igsoon nga maging konsensya sa tawag nga pagtuon sa Biblia, pag-aampo sila, kuadto sila og simbahan. Parents, usa lang gyud sa inyo nga magtinabangay ra kita. And you know what? It's a God's plan. In church, matabangan kung tawag ang mga anak. Now parents, tuguti mga parents nga ang Ginoo gi maghiyok sila gitawag ang kinabuhi. Now igsoon, hindot kaayo magmaon sa mga anak kung ang Dios ang matuman sila kinabuhi. And by the way, it starts with the parents. Now igsoon, every child deserves a Christian home. Ang atag bata igsoon, every child deserves a Christian home. Hindi magdugan because of time. Now, naitulong ka pa ni Manay na ato matulaan karon. 3 homes that we need. Tulong ka balay nga kailangan nato sa tawag nga Kristohanong kinabuhi. Now, the key of the key is what? This is family. Do you have a Christian home? Naapa tayo Kristohanon nga panimalay. Now, number 1, dito magdugay because of time. Now, 3 homes that everybody needs. Matag panimalay, tinahanglan ani. Tulong ka panimalay na tinahanglan sa matag usan. Number 1, a good church home. Good, ha? Good church home. Usa, pastor, ibig sabihin, dapat na atay simbahan kung sa diin, igsoon nagatabang sa tuwa to understand the Word of God. Dapat na atay simbahan natin panimalay, natin simbahan nga panimalay, kung sa diin, nagawali may tungod sa gitawag nga kamutuuran. Dapat na ay simbahan, igsoon na sa simbahan, nga sa diin makatabang si mo to help you grow spiritually. A good church home, igsoon, is very important na ataani. Kala na atay simbahan, nga na ay nagakorek sa tuwa. Simbahan kung sa diin nagawali against alcohol. Simbahan nga nagawali against smoking. Simbahan nga nag-against matungkol sa drugs. Simbahan nga nagawali against ang gitawag na adultery. Simbahan nga against ang gitawag sa fornication. Simbahan nga nagawali against sa tanang mga sala. Dili ka ng simbahan ka ng son, nagawali abot sa sala. Pero pasalamat ka kung nakakasimbahan. Nakapiling ang simbahan nga walay laing. Wali sa imo kung dili ang imong sala naa sa imo. Kaya naman, if the sin imong madunggan igsoon, kung imo na madunggan, kung mawala na sa imo dili para sa tuwa para sa kayuhan. Everything imong masabto diri igsoon, kani nga church, it is belong ka diri. Pasalamat ka na ay simbahan ibutang ang Dios ni. Nagawali sa pagkamot sala. Ngayon ka pastor, di na pamawali tungod kay anay mga okay, that's good. Ang importante nakadungog ka sa kamatuoran. Now, minaw igsoon ang Biblia wala kabago. Ang sala sa una, sala na gyapon na karon. Ang tama sa una, tama gyapon na karon. Ang mali sa una, mali lang gyapon karon. But you know what? Kisa ang nagabago? Ikaw ako. Ang tao naga-change, pero ang Dios wala. Ang pulong sa Ginoo igsoon kaning Biblia, wala na nagabago, pero nagabago kinabuhi. Amen. Kaning Biblia igsoon from tantay gitudloan diri nagawali against alcohol, against smoking, against drugs, against adultery, against fornication, against homosexuality, okay? Against gambling, sugal. Kabalo tayo igsoon kana sugal wala gi maayo na. Against pornography, against pride. The church that prays against sin. Now minaw igsoon ay a lot of churches. Nato isa ka pastor amigo kauban ako sa high school, nagduman ni high school niya, but now siya, nagapastor siya karon sa gitawag na alliance. Kami duwa, estudyante, pertahanan ni duwa. Ang iyang stand sa salvation, okay. Pero pag abot sa sala, isa kawali. Yan naman, ang mga deacons, posible pawaon siya. Asa ba, baro ba ka pastor? Sad kaya akong pastor ba? Di ko kawali against the rin, kaya ako mga membro na ito. Di ko kawali o tawag nga kaligarilyo, kaya ako mga membro nagarilyo man. Iyaana sila, kumawali ka na pastor. Papulihan ka na mo. Pasalamat ka na wala ka dito. Pasalamat ka na sa Post-Time Baptist Church na nagawali against sin. Pasalamat ka na simbahan ng sa kamatuuran. Pasalamat ka na simbahan nga suko ang sala. Wala ba kayong soul, gipalangga ka sa Diyos. Ang tao gipalangga sa Dios, ang kalaban sa Dios ang atong sala. Muna wala sakto ang wala makuha na atong ginahimo igsoon nga makaguba sa kinabuhi.
Mula, we try to understand, family is very important. Tingnan naman, kung sa pamilya, adunay sala. Now, I believe sa manad ko, atong mga anak, maulang nga sundon. Ang ilang pamilya, maulang gihapon na nagapon sa sala. And by the way, so everything at madunggal, di ka sa pulong sa Ginoo. Sakit, pero katabang na to. At ay ganina, depende sa imo, may apply ni mong pulong sa Ginoo. But for me, as long as God talk to me, as long as God, kung ay mag-uon sa akong kinabuhi, pag-uon ako, ayun man, para sa akong pamilya. Pulo kung nangarbaho ka para sa mga pamilya. Patanggala ang mga butang at dili may bayad sa Diyos para ay panalangin sa mga pamilya. Amen? Remember, Ikson, dili kita matabangan kung dili nato iwali ang tumatuuran. At sa inyo nga, balag ko sa kuha, kanagawali ko anang tumatuuran. Balag imo kong i-hate, balag inga pastor, ay pulo sa pastor na si Walay sala. I don't care kung masuko ka sa kuha. Okay ra, masuko ka sa kuha. Kaya sa nagre-pinipay ka, kawa ka kay suray kung si kamatuuran. Balag masuko ka sa kuha. Okay lang, as long as nagawali ko sa pulong, as long as tama, di ka sa pulong sa Diyos. Now, kami na, pastor, kanong bawal mo na sa imuha? Now, dili bawal ko, dili ka luwas. Pero kung luwas ka, remember this, kana imong lawas, mauna ang templo sa balaang espiritu, ayaw hugaw-hugaw eh. Di na nakasauna eh. Kung wala pa ka na luwas, muna tayo magrehimo eh. Pero kung naluwas na ka, anak na ka sa Diyos. Karon nga na nagitawag ka, access kita sa Ginoo. Tandaan na ng mga butanga. Pero kung dili ka luwas, okay na, padayon. Wala kang naabot sa mong kinabuhi. Ang akong gisurya katong mga tao nga nakaangkol kang Kristo. Imauni plano sa Diyos sa mong kinabuhi. Sa diyan ka luwas ka. Gusto Ginoo mag-uho ng mong kinabuhi. Tanggal ng mga sala para ang panalangin musulod. Wala may laing purpose. Giluwas sa Ginoo. Gusto niya panalangin ng pamilya. Pero kung naay mga butang na dili mo buyan, kung naay mga butang na dili mo biyaan, walay panalangin ang inyong pamilya. Igsoon, concern kay Ginoo sa pamilya. Concern kay ang Diyos sa pamilya. Mauna kung ginapuri ka sa kung tawag ng mga sala, kabadlong ka. Ayaw pagay-gay sa mga kasing-kasing, ayaw pagay-pride, kaya naman, basi maguba ang pamilya. And by the way, Igsoon, I'm talking about that those people are saved. Kung luwas ka, dapat lang ito ni Kapton. Nga kamatuuran, iwalig yun na. Maski pagsala na ato ginapdawaton. Kung naa may mga butang nga atong ginahigo nga against sa Ginoo, ato nang bag-uhon. Church that stand in the truth, not only to preach against sin, but simbahan nga nagabarog sa kamatuoran. Pero week soon, mo rin indot sa simbahan ba? Kaya nagalakaw ta ato ginawali si Kristo. Naay simbahan nga nagabarog sa kamatuoran. Naay simbahan nga wala ni conform sa kalibutan. Na ay simbahan, igsoon nga nagapalo, although nasod kayo mo palo, but I believe, hinahinay, magpalo ka sa Diyos. Na ay simbahan nga ito abot sa kamatuuran. A church that care about your soul and souls of other people. Kana ka simbahan. Martis, kung naakay plano mo, ang pagkaing simbahan, isipan eh. Tulong ka butang, kana ba nga simbahan nagawali sa sala? Ikaduha, kana ba nga simbahan nagawali kamatuuran? Ikatulo, kana ba nga sala nagawali ng tungkol sa kalag sa tao? A good church home. Dili ka lang simbahan, igsoon. Makaingon ka baka maayos yung mga. Although naamay mga pulong sa Ginoo, diha. Pero di mo compromising. Yes, gawali sa pulong sa Ginoo. Yes, nagawali. Stricto pagwali sa pulong sa Ginoo. But how about their lives? Ang ilang pagwali, nakita pa sila pagpanginabuhi? Ang ilang pagwali, nakitaan ba nga sila mismo nag-apply silang diwali? Na dili ko perfect. Yes, dili. Ibig sabihin, nagawali ko din perfect na mahimo na ko talang ginawali diri. But I'm trying my best to follow this book. And as long as I follow this book, I believe this, I am right. Dili ko tama tungod kay maayo ko nga tao. Dili ko tama tungod kay pastor ko. Tama ko tungod kay nagabalo ko ka sa kanila libro. Og mahimo nga tama imong kinabuhi, tumupalo ka ni. Kaya wala man lain gustong Ginoo sa imong kinabuhi kung dili kaning pulong sa Dios. That's why every time na nakasimbahan, gina-encourage that agri imong Bible kay naman kaning Biblia mo mo bag-o nimo. Kaning Biblia mo mga tabang nimo. Like so, always remember, a good church home. This is what Apostolic Baptist Church belong na kanyang family. If you are saved and baptized this church, you are the family of this church. Usa na kaigsoon sa kaniyang pamilya, sa kaniyang simbahan. Pao na, ayaw quit. Don't quit. Yes, may mga tao nga makapasakit sa imong usahay, may mga tao nga ma-open ka sa pastor, normal gina ma-open ka sa kuha, hindi mo ko perfect. Mo gina members to me now. Don't look other people. Especially kung alto kag simbahan, ayaw jud lantaw og tao.
Kay kasagaran ang usa ka Kristo maadto si mangulang tao pagka Domingo din nakitaan. Tungod kay ilang tao sa tao. I'm telling you, if you go to church, look to God. Lang tawa, pangitaha ang presensya sa Diyos. Ayaw lang tawa ang imong kaawa, ayaw tawa kung sa'yo nahimo sa mga despise kung sa'yo himos mo sa tao. Don't burn, kalimti na tanan, kanatan kalimti na. Ang Ginoo ang ulaha. Now, if so always remember that a good church home, ang simbahan nga gihada sa Ginoo sa mga, I believe this, wala ka giluwas sa Ginoo para mo adto lang diri. Pag giluwas ka sa Ginoo kay naay purpose ang Dios sa imo sa kanang nga simbahan. Mo nga imong gitawag na second home. Your first home is your family. The second home is what? The church. Mo ni imo aning panimalay. The second home is the church. Una ka mga problema ka ayaw adto sa kalibutan. Kung may problema sa panimalay, ayaw adto sa imong silingan. Kung nakakay problema sa balay, adto sa simbahan. Sagara problema na to, problema na maganda, hindi mo simbahan. May problema na to eh. Problemado na kahit ta, nagpakita ng kinahanglan. Panahon sa nagsimba, wala ka simbahan. Don't quit. Ayaw kundang ikson. Sayang kayo, almost 3 years na ka diri. Magtuloy ka katuloy ka ng simbahan. Maabot ka pala muhawa. Kasayang ang panalangin. Kung nga ba, unta ang panalangin for 3 years. Nakasimba ka diri. Unta ang panalangin. Doon yung kasi muha ba? Kanihawa ka. Nilayo ka. Nawa rin mo na ang ito na panalangin. Kaya sa kastorya. I heard this. Sa ka pastor. Na ay usa ka tao. Aga na ka ng naningwit. Naan ba namasod? O sa katong nga area, yung pamasulan, namasod na dito, pila ka oras yung pamasod mo kung kasi kuha. Na yung mga tapat, nagda na kayo kuha, nagda na kayo na, lingaw na kayo tapat, diba? Enjoy na kayo, nagda kayo kuha. O siya po, wala kasi kuha. Pag ako ba? Namasod ko sa patalan, itong kusingran, isa ka adlaw, full day, white kuha. Kapoy rin kuha. Hado lang na, sige na anak, wala, di na natin kuha, may kuha. Ako siya paon, siguro ito, sa ba? Full day ko to, wala kuha. By the way, nang istorya, sige na, tawing wait, wala kuha. Ano, balik sa tikas, ako sa balik sa dali. Tikas, ito, tingwit. Unya ka, may naabot. Nanipulis sa iyong area. Katong area nga yung pinilang dati nga wala kuha. Karon, segundo lang, mga 5 minutes lang, nakakuha kong tuloy. Wala, bidita. Isa ko pa oras kapil niya, wala ko kuha. Karon nga nipuli. 5 minutes lang na kuha. Kung balik sa tikas, asa ang isdaan man? Sa tikas. Sana, wala mo si kuha, dugay na tayo, mapila pa oras, wala mo kuha ba? Katong giyawaan mo na dito, naipuli dito, nalang mo na kuha. Dagan na magkuha ba? Asa magkita, madagan mo isdaan niya, asa magkita pa, katago ng isdaan niya, kadugay, kisapot, naputong dito siya. Kuha niya yung tingwit, gilabay niya, nilakaw siya, uli siya, bago sa nilakaw, uli, sugat sa yung kauban niya tingwit, sa tablad. Sabi na hinar ko ba? Wa ko kuha isda. Muundang ako, maulin ako. Wa libi kuha. Dito bag sa kauban. Ana siya nga. Kaya, karon umulit ka. Mulakaw na ka. Paunsa ka nga kuha isda karon. Nagitanggal ang mga tingwit sa ta. Paunsa ka makakuha isda karon, nagikuha na nimo ang tingwit gikan sa ta. Paon na ka mag-blessing ka, naliquid naman ka. Nabilawig son. Before ka mag-quit, aling church, o naasa, doon lang ka kay panalangin. Pero kung muundang ka, di mo maanggol ang panalangin. Just like this man, kanay nga tao, nag-surrender na ikuha niyang pingwit, but always on, para makakuha sa bawin isda, ibalik niya ang saman, ang iyang pingwit. O kapalo ko ikson sa kinabuhing Kristuhanon na mga pagsulay, na mga problema sa panimalay. But always remember, ayaw talikpi ang simbahan. Kaya kaning simbahan, imuwaling panimalay. Kung sa panimalay, walay gugma. Sa panimalay, walay kalinaw. Antog simbahan, kaya mapili mong gugma sa Diyos. Kalinaw, gikan sa Diyos. Taikson, this is a second home. Mauni, imo kinuha nga panimalay. The first home is what? Balay mo sa inyong itawag ng pamilya. But the second home is what? Your church home. Our prayer is on that God is always staying in the church. Ampo na kuning nga Lord, unta wala ni matanggal sa musimbahan Lord. Tagalan na nawala ang people Lord. Tagalan na nawala ang mga adults Lord. But Lord, please lang, tabangi sila na dili mo hawak. Ikabalo po, later in life, later is ministry. God will bless your family. Just hold on lang. Don't quit. Pabilin lang kita. Huwag maaari ko kung sa'yo problema, ayaw ang yung hawak.
Amen. Pasig na persecution, ayaw na yung hawak, ayaw naman kabalo ko. There's a blessing later in life. Lain pa kalangin. Ayaw hawa simbahan. Ayaw hawa simbahan. Parents, we need your full support. Kailangan ko yung support zone sa imong gitawag mga young people. Our prayer for young people is to be aligned in the will of God. Dili may kompetensya sa imong young people. Dili may kompetensya sa imong mga anak. Kapag mga kaigsoon, ano ang mga ginapag-busy sa pulaton sa Ginoo? Eh di ni gusto nga sila ma-influensyahan sa kalibutan. Di ni gusto nga na ay mga barkada ma-influence sila. Na mga barkada sige naglaag, suroy-suroy diri. Kung maginahan sila dira, na wala na lang panahon igsoon nga mopaalo sa Dios. That's why ang among goal is what? To help your children. Wala ni gibel sa Ginoo para ang imong anak pasakitan. Na ay rules of church. Every rules amo nang ginatuman. Every rules among ginabadlong imong mga anak. Yes, kung gibadlong ang simbahan, pasagti lang kay para na silang kaayuhan. Amen. Wala ni naghimo og wala og direksyon nga makagubas sa mga anak. But all we do is what? To help them to align their life sa ubot o sa Ginoo sila kinabuhi. Kaya kuno ko igsoon, that is the good meaning. The church, pag tinabangay ta, ako as a pastor today, I do my best. I try to do my best to help your children. But I need your support. Kaya mas kung saan ang tudlo sa imong anak, anong simbahan na ni, pero sa panibangay, kung di makita ang mga tudlo sa inyong panibangay, walay pulos ang magtudlo dali. What I'm saying, ano ba? Nag-try mag-help sa imong anak, pero sa balay lahi ang application dito. Kung nauli mo na, kila lang ka-oras na ka-oras sa imong anak. Sabado, uban may whole day. Sunday po, dito man whole day. Duwa lang ka-atlaw. So good Monday at Friday, mauna ang pinakadagan nila oras. More delete may soul competence sa mga anak. We try to help your children. Number 2, because of time. Number 1, a good church home. Hindot kayo church. Number 2, number 2 guys, mga briyan. John chapter 14, verse 14 down to verse 1 and 2. 1 kapitulo 14. This is speaking, hiwalay ko last Wednesday. Ako pa nibigay ko niya. But natin matulog Andre karon. The second home is what? The heavenly home. Ang langit mo nga panimalay. Kanina, panimalay sa simbahan. Ikaduwa, igsoon, langit mo nga panimalay, a heavenly home. John chapter 14, verse 1, down to verse number 2. Ako basahon, sundin lang sa imong mga mata sa hilong. Verse 1, the Bible says, ayaw itugot ang nga masabok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo kamo diha sa Dios, tuo usab dinhi kanato. Verse number 2, mark this, balay. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon. Kung di pa kinitinuod, ako nagsulti unta kaninyo, ako mo adto aron sa pag-andam o gapit alang kaninyo. Now, igsoon the second home nga kailangan nato is what? The heavenly home. Walay pulos mo ginabuhi ang kalibutan na igsoon kung mamatay ka, maato mag-impyerno. Sayang imong ginabuhi, sayang imong profession, sayang imong pag-eskwela, sayang imong naabot ang kalibutan na unya kung mamatay ka, padulong ka sa linaw nga kalayo. The good home, ang pinaka-blessed home, igsoon walay lain kundi ang langit. I think the song, when we all get to heaven, nindot kayo, katanan tao, tibo, panimalay, na atay panimalay sa langit. Nindot kayo, every lubas na atay mansion in heaven. Nindot kayo, ikson, sa diha, kalisalay, kakang Christ, na anak na panimalay dito sa langit. When God call your name, nindot kayo, ikson, na anak siya i-prepare na mansion para nimo. Now, ikson, today, always remember this. If you are saved, you are heavenly home. Na atay panimalay dito sa langit. Pero kung dili ka saved, ayaw pag-expect na naakay panimalay sa langit. Mauna, before ka mauli karon, siguraduwa sa aluwas din ka. Siguraduwa nga nag-among ka Jesus Christ. Siguraduwa nga nakadawat ka kang Kristo magitawag ka man luluwas. Gingon sa Bible book of Ephesians 2:9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Now, igsoon in the book of John chapter 3 verse 1 to 7, they were talking about you must be born again. Asa ka dapat matao? Matao ka dito sa kangarihan sa Diyos. Pinaagi sa bautismo, dili. Pinaagi sa pagsalig ng Kristo. Amen? That is a heavenly home. If you are saved today, kung luwas ka magpunta, the Bible says, na atay balay dito sa langit. If you are saved in the heavenly home, igsoon, that is home kung asa nagpuyo ang Diyos. Mauna ang lugar kung asa ang Ginoo nagpuyo. Remember, the Bible says we are all sinners and dying, going to hell. Tungkol sa imong sala, mamatay ka, padulong sa impyerno. But thank the Lord, the Bible says Christ died on the cross. He was buried and rose again for the third day. Para lang dito kaan kung tag heavenly home, amen? Tindot kayo, dili ikaw nagpanday sa imong balay. Diba? Kung dili mapanday
tayo sa imong balay, di? Tapoy, oy! Dili basta-basta. Pero yung igsoon, dili ikaw nagpatay sa imong balay, kung dili ang Diyos. Naakay balay sa langit, kung tinutugod ka nga luwas, the Bible says, you have a heavenly home. Naakay panimalay sa langit. We think there is igsoon. Naakitawa igsoon nga balay dito sa langit. But wala tayo igsoon. Nindot kayo ni. Ang atong balay diri man kayo nindot. Di man kayo di man nga karamay nga bunggal di nga balay. Siguro may nagpayag lang mong balay diri okay ra na. Ang importante luwas mo tibok panimalay. Eh someday kung luwas mo tibok tanan, dili na nila ma-experience kang balay ng gamay. Kaya ingon sa Bible mansion man. Dili sa tuwa, kung saan mansion sa tuwa. Kaya gapo lang yung balay yun, nindot na kayo. Nang nindot, purma di kayo ba? Dito igsoon, nindot kayo ang inyong balay, gold. Gold and silver. Balay lang na nimo, nindot kayo mo lang, panimalay, igsoon, nindot kayo. A heavenly home. Number one, a good church home. Number two, igsoon, a heavenly home. Do you have a heavenly home? Kung wala ka man igsoon, kung dili ka luwas, ayaw ulit ka ron. Nga di madawat si Christ, hindi tawag na kasi kasi. Kailangan nyo mo siguro ang kaluwasan. Kailangan mo siguro nga ikaw, kung maabot ang kamatayon, yung sulit na igsoon, naakay kinabuhin na walay katapusan. Nagsoon, minaw. Parents, kung dili pa ka saved, get saved today. Young people, kung dili pa ka tinuod ng lumas, ayaw hawa ang church kung dili ka luwas. Ayaw na pabutan ang kamatayon maabot sa mong kinabuhi. Ayaw na may pastor, hintod pa kung gawat ang likod, baka pastor. Pili pa kung magdalindagi, pastor. Pili pa kung magdagadagan. Pero kung paon sa ginang kinabuhi ko niya, what can himo? Patay di ka. Ang pinakalisod kung wala ka dawat kang Kristo, lisod ka ayo ang imong balay, linaw nga kalayo. Dili balay sa Dios, balay sa impyerno. Now igsoon a heavenly home. Last atuan the last home nga to kailangan igsoon, a Christian home. A Christian home. Joshua, naa siya tinuod nga panimalay. Si Joshua, ingon siya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ingon ni Joshua, sa iya o kanyang tibok panimalay, mga lagad sa Ginoo. Ingon siya, nakita niya, kahitang sa mga Israelites, mga pamilya sa Israelites, ana siya, kamo, nagpangalagad ng yapon mo sa Diyos, in the other side of the flood. But Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Na igsoon, it is time for us today, as a Christian, atong ipakita ang atong itawag ang Kristohanong panimalay, nga nagaingon ta, as for me and my house, we will serve the Lord. Don't like Achan. Si Achan, subok kayo niya ang kinabuhi ni Achan. Subok kayo ni igsoon ang pamilya ni Achan. Kaan mo gamay background sa kinabuhi ni Achan. When Achan, usa sa mga sundalo ni Joshua, di-counter nila ang Jericho. The first place, di-counter na muna ang Jericho. Ang Jericho igsoon na building nila, dako kayo nga place, dako kayo nga city. Na-counter nila gamos tabang sa Ginoo. But ni ana ang Dios, na ay kuman ang Dios sa ila, kauban mga sundalo. Don't take anything na naa sa Jericho. Ayaw magkuha og mga butang na naa sa Jericho, pati tanang hayop, pati tanang tao, o ang mga butang diya, sunugon tanan, ilubong tanan. But you know what? Achan disobey the Lord. Unsa na kamo igsoon? Si Achan nagkuha siya garments, nagkuha siya gold and silver. Gitago na sa tent. But by the way, na ikuman ang Dios, ayaw dinabdi, ayaw di pagkuha niya. Pero si Achan, wala ka pugong. Ni-disobey sa Ginoo, ikuha ng mga butang. And the Bible says, sa diha nag-counter nila ang iay. Ang iay gamay na kayo ni. Dili ila ko ang iay. Pero sa Bible, pag-counter na sa iay, more than 36,000 men patay, huro tanan. Ang mga sundalo kauban ni Achan na kamatay tanan tungod sa sala ni Achan. Gipatawag ni Joshua ang 12 tribes, ang mga leaders. Kaya ang Ginoo na istorya sa iya, Achan, Joshua, naay sa inyuan, nakabuat og mali, nakabuat og sala. Ang minuwag igsoon tungod sa sala ni Achan, tungod sa gibuhat ni Achan sa Bible, ang mga sundalo mao'y nagbayad. Ang iyang mga kauban ipamatay. Not only that, gipatawag ang iyang anak, gipatawag iyang asawa, gipadala ang mga hayop. Nakita ni mismo ni Achan, ang tibok niya panimalay, gikuha, gidala sa unahan, o iyong sa Bible igsoon, gilabay, gibato, o niya gisunog. Pamilya nga ang bana, walay pakialam sa iyang gibuhat sa sala. Si Achan igsoon, usalang kamali ang nahimo. Nag-disobey sa Ginoo, nagkuha ang butang gikan sa Jericho. But the Bible says, ang iyang panimalay gisunog, nangamatay. Not only that, giapil ang iyang kinabuhi. Now, igsoon, if you want to be a Christian home, always remember, kung naatay tawag Ginoo Christian home, ang yawa mo atake na.
Satan is a real to attack our home. And most of the time, Satan attacking the home that serve the Lord. Dili ni mo atake ang yawa sa mga tao nga nangalagad. Dili ni mo atake ang yawa sa mga tao nga nasa dagat karon. Dili na mo atake ang yawa sa mga pamilya nga naa karon mag-enjoy sa gawas. You know, so kasi atakiyon niya, kita nga naa diri karon. Wa ta kabalo pag uli karon nanay gipete ang yawa dito mag. Karon gamay lang gipete karon. Bubot din eh. Wa ta kabalo every time nagapalo ka sa Dios, every time na nakikita igsoon nga pagtuman sa Ginoo, ang yawa mo atake. He tried to destroy our family, a Christian home igsoon, because Satan can destroy sa usa ka panimalay nga nangalagad sa Dios. Na igsoon walay laing plano ang yawa. Gubaon niya itong pamilya para di lang makalagad sa Dios. You can be a Christian, but still not have a Christian home. Pili ka lang mong Kristiyanon pero wala ka Christian home. Don't allow Satan destroy your home. Ayaw to go to igsoon ang yawa nga mahimo ka-destroy ang imong gitawag na panimalay sa book of Psalms 127 verse 1. Except the Lord build the house, the labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Nang igsoon una-una, to have a Christian home, walay lain ang una-una igsoon, except a man build the house, the labor in vain that build it. Except the Lord, una-una, to have a Christian home sa man, dapat naa ang Diyos sa panimalay. The first thing ang masabtan to have a Christian home, dapat ang amahan luwas. The second, ang inahan luwas. The third is what? Ang mga anak luwas. If you want to have a Christian home, get saved. Dapat sa kamaluwas, himuha na ka sentro si Christ sa imong kinabuhi. Himuha na ka si Kristo ang mag-control sa imong kinabuhi. Kaya naman, kung mag-control ka sa Ginoo, He can control your family. Amen. Dili mo matabangan sa Ginoo pamilya kung ikaw ginikanan, wala kay kahadlok sa Dios. Dili tagaan ang panalangin imong pamilya kung ikaw mismo mali imong ginahimo at tubangan sa Dios. More that's why you want a Christian home, get saved. Unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dapat na ay Ginoo sa panimalay. Dili ko mga rebulto, di mo to Dios. Ang Ginoo igsoon, mauna ang Dios na imong nasa imong kasing-kasing. Kaya ko sa last Wednesday, if you are saved, the God, the Holy Spirit nasa imong kasing-kasing, mauna ang tinuod nga Dios. Mauna ang gusto sa Ginoo. That husband are saved, and the wife are saved, and also the children are saved, and they mag-go to Christian home. Not only that, not only na ay gitawag na Ginoo sa panimalay, but also na ay gitawag na usaman, Biblia sa panimalay. Na ay Bible sa malay. Papa nagabasa ng Biblia, mama nagabasa ng Biblia, mga anak nagabasa ng Biblia. That is a Christian home. Ikatulo, not only reading Bible, also nag-aampo. Amahan nga nag-aampo, inahan nga nag-aampo sa Dios, di na sa problema, but every day, every morning, every night, makitaan nga nag-aampo ang amahan, nag-aampo ang ginikanan, now igsoon. Always remember, don't allow Satan destroy your home. Don't allow Satan destroys our Christian home. Now, gawin ka kabutang ganigsoon. Two things to destroy our home. Na ay butang nga pili kay igsoon, gubaon nimo imong pamilya. Number one, hope makatabang sa inyo and hope makatabang sa kuha. I've been praying this nga maging plan sa inyo yung mensahe. A Christian home. Two things to destroy our home. Number one, number one, you have time for everything but no time for God. Gusto ka gubaon ng pamilya? Mauning mga tao igsoon nga daghan panahon sa tanang butang pero walay panahon sa Dios. Mga igsoon, every time mong ginabuhat, it will never sa mong kinabuhi and it will affect your family. Naate panahon sa tanang butang pero walay panahon sa Ginoo. Naate usahay natin panahon sa imong trabaho. Sa imong trabaho di ka pili mo absent. Sa imong trabaho faithful ka. Sa trabaho grabe mo ka kagugi. Nang kaabot kag maayo. Sa trabahoan, di ka pili mo absent. Pero sa simbahan, okay na di mo simba. Paano magkaroon Christian home wala? How can you build your Christian home? How can you have a strong home? Kung sa dinig soon, nga naakay panahon sa lamutang, pero wala kay panahon sa Diyos. O sahay, bili kasi mong gitawag ng mga negosyo. Na, dili ko against sa trabaho. Dili ko against sa negosyo. Kung igsoon, i-balance imong gitawag ng negosyo, i-balance imong trabaho. I am talking about those people na nasa loud, ang nasa loud, magsabot na anak, kaya wala may simbahan dito. Hala naman, bigay ko, may kustan ka ulit ito, isa ka sa manta. Magpupili. What I'm saying is, kung naara naman kayo panahon, naara naman kayo doon simbahan, atog simbahan.
Ayaw kay rason ng trabaho, ayaw kay rason ng negosyo, nga naakay panahon sa tanang negosyo nimo sa imong trabaho, pero wala kay panahon ka sa Dios. Sa ato pag-eskwela, kung ihan ka. Sa iyong pag-eskwela, nagkamot kag maayo, gibuhat imong tanan, para na maunol ka, mahimo ka nga, top 1, top notcher sa imong gitawag na school. Yes, I'm not saying mali na siya, pero ang pumutana na igsoon, kung naka-apekto na sa pag-agaw sa simbahan, di na mao. Baliktad na! Ang pag-eskwela, importante na. Pero kung mao na hinunglang di ka magtugsimbahan, undang na lang eskwela. What I'm saying is, maski pag-unsa imong ma-income sa imong trabaho, pero kung overtime ka sa pila imong makinansya diha, maski pag pila ka dako imong makuha sa imong negosyo, maski pag ikaw pinaka-bright, kung wa ka karag panahon sa Ginoo, karakan kawang ra gina. Unsa ingon ni Solomon? Vain things. All things sa tanang parengkamot ani kalibutan na, kawang ra gyud na kung dili sentro ang Dios sa imong kinabuhi. Kung wala ka nagauna sa Dios, kung wala ka nagatagaat panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi, igsoon, it will destroy your family. I don't care kung unsa imong makuha ana nga butang, but I believe igsoon, importante gyud na atay panahon sa Dios. Importante nga naa ginaunan mo ang Ginoo. Di ba? Ang purpose nato kung trabaho, magnegosyo, mag-eskwela is para sa pamilya. Tama ba? Ang atong purpose na nagkaamo ta for the sake of the family. I have nato Bible study sa tawas, mga EOD, mga Bible expert, mga pulis na sila. Ano ko sila, kabalo ko, manarbaho mo din sir, kabalo ko tayo tungkol sa inyong pamilya. Pero kung dili sakto ang relasyon sa Ginoo, dili sakto ang relasyon sa pamilya. Always remember igsoon. Ato nga bilang dali, Psalms 127 verse 1 and 2. Salmo kapitulo 127 and verse 1 and 2. Brother Bobby speak this verse last Sunday night. And I repeat this for the sake of tanan. Psalms 127 verse number 1 and verse number 2. You have time for everything but you don't have time for God. Always remember igsoon. Ang purpose ng nagbaho ta, nagdikuso ta, eskwela ta, because naagin igsoon plano at ang gitawag na Ginoo sa gitawag ng pamilya. Verse number 1 and verse number 2. The Bible says, except the Lord build the house, sa Bisaya ka, gawas kung ang Ginoo ang nagtukod sa balay, sila naghago sa kawang, nga nagtukod ni ini, gawas ang Ginoo nagbantay sa syudad, ang magbalantay, nagmata, ang nga kawang lamang. Na verse number 1, awa diya, gawas kung ang Ginoo ang nagtukod sa balay, sila nga naghago sa kawang, nagtukod ni ini. Kami na igsoon, muna ako masabtan ni, verse number 1, ang ako masabtan mo rin. Busy ka sa trabaho, sa negosyo, sa pag-eskwela, kaya gusto ka magkaroon ng pindot na pamilya. Pero ingon sa Biblia, kung imo lang gihimo, kung ikaw nag-build sa imong pamilya, atubangan sa Dios sa iyo niya, kawang. It is a vain. Walay pulos. Mao bitaw kung unsa ka na kung imong ginans sa negosyo nimo, sa trabaho nimo, wala ka mag-income, maski pagtatnatag sa gitawag nga eskwelahan, for the sake sa imong pamilya. Ingon sa Biblia, kung ikaw man naghimo ana, walang may labot ang Diyos niya. Ingon sa Bible, except the Lord build the house. Labor is vain, but build it. Kung ikaw nalikamot, may build sa imong pamilya, at tubangan sa Diyos, iksoon, kaawang, walay pulos. Kaya naman, tanang hago ni mo diri, tanang imong naangkon diri, di mo na padala sa langit. Mas magpila kami imong kanta, maski pag nakakay, gwapo masakyanan, maski magwapo imong balay, maski pag sa imong negosyo, giparanginan ka, pero kung wala ang Diyos niya, di mo na padala sa langit. By the way, so kung wala kay trabaho, gamitan na nga nay tao maluwas. Kung naa kay negosyo, gamitan na nga nay tao maluwas. Kung nag-eskwela ka, top-notcher ka, ilado ka, gamitan na nga naay mga estudyante maluwas. Mao na purpose ana. That's why in the verse number 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kung ikaw na nagkamot nga i-build mo manimalay, o wala dira ang Diyos, kanang walay pulos. Mao na ang Biblia, mao na yung sa Bible igsoon. That's why you have time for everything, but you don't have time for God. I so always remember, ang yawa, wise to tayo. Ang yawa, ginapabisi na nila. Daghan kay mga butang, mabisi ka. O wa na tayo para sa Ginoo. Yes, I'm not saying mali ang tanang butang ay mga ginahimo. What I'm saying is, ayaw ikambyo ang butang. Ayaw ikambyo ang kwarta, ang trabaho, ayaw ikambyo ang Ginoo sa kanang butang. No time for God, no time for God. How about if God is no time for you? Wala ka panahon sa Diyos? How about kung ikaw mo nga sa Ginoo? O niya, Ginoo wala panahon mo. Kung sa iyong bation, Paragson, most of the time, we try to understand this, all of those things na atong gihimo.
Usahay mingon ka, don't judge me, Pastor. Wala ka pala sa among sitwasyon. Pastor, wala ka pala sa among kinahanglan. Pastor, may lang kami istorya anak, wala ka sa among gitawag nga kahintang. Wala ka try Pastor, ang ari among kahintang. Wala Pastor, may lang kami istorya anak, Pastor, kay wala ka pala sa among kahintang. Yes, kabalo ko Higson. Wala ko kabalo sa among kahintang, pero ang Dios kabalo sa among kahintang. Paun sa katabangan sa Dios. Kung wala panahon sa iya. Wala ko kabalo sa among kahintang, pero ang Dios ako kabalo siya. Kung unsa imong kinahanglan. Muna kailangan na ating panahon sa Diyos. Na ating panahon sa Diyos. Yes, baka ba ayo ka judgmental kung pagkatao, yes. Dawato na ko na igsoon. Kay kabalo ko ang Ginoo, kabalo siya kung sa kinahanglan niya. Kabalo ko ang Diyos, kabalo sa mga unahuna, sa mga kasing-kasing, tanan na kinahanglan nimo. Kabalo ang Diyos. Punta na ko sa to all the members in church. When was the last time na nagsimba ka Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night? Ay, Pastor, nagsimba na magbuntag, okay to. Sunday is the Lord's Day. Ang hapon nga Sunday, Domingo yapon na. Amen. When was the last time? Nga hatag ang panahon sa Diyos, Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, sa Kristo ka, kay kabalo ka, importante ang Diyos. Kabalo ka muna kay panahon sa Ginoo, ma-provide imong kinahanglan. When was the last time? Unsa ang last time? When was the last time nga nag-ampo ka? Nagbasa kasi mong Biblia. Ay, Pastor, kastir pa. Ay, may rugay na kayo. When was the last time na nag-ampo ka sa Ginoo? Surely nag-ampo ka sa Diyos. Ay, Pastor, last week pa. Sige lang, ilabay suot. Di lang kung pagsimba ang kaharap sa Ginoo, at even pag-ampo o pagbasa ng Biblia, Igsoon, you give in time for God. Always remember, Igsoon, busy sa mga butang. You have time for everything, but you don't have time for your what? For your God. The last. How to destroy your Christian home. Number one, you have time for everything, but you don't have time for your God. Number two, you have time for everything, but you don't have time for your family. Kanina, naatay panahon sa tanang butang, pero wa kay panahon sa Diyos. Ikadua, naatay panahon sa tanang butang, pero wa kay panahon sa imong pamilya. I'm talking the family. Importante na Igsoon, nga every one of us, naatay panahon sa pamilya. Every one of us, naatay kitawag the time for family. Naatay panahon sa tanang butang. Have time for your family, even sa pagdungan ng kaon. When was the last time na kamong tanan nagdungan mo kaon sa imong anak, sa imong asawa, sa imong bana? When was the last time na nag-uban mo, nag-ampo mo duwa tanan diha? When was the last time na kamong tanan nagbasa og Biblia? Now, Igsoon, we are so very hypocrite na ay tay panahon sa tanang butang mo niya, wa tay panahon sa pamilya. When was the last time gidate mo imong anak? When was the last time gidate mo imong asawa? When was the last time, Igsoon, na nagkaroon kag dako ka panahon sa imong pamilya? Ay, Pastor, busy sa trabaho. Ay, Pastor, nga daw. Ay, not serious people na nagtrabaho ba yun. Natin kauban na, Virginius. Lagi ng pamilya niya. Nasa Lexibo. Pero you know what? Muulis ilang balay, unsa ilang ginahimo. They gave time. Wala si panahon sa barkada. Wala si panahon sa uban ng mga tao. Pati kang go home sila balay-balay. Naghatag panahon sa iyang anak, sa iyang pamilya. Kaya naman, mauna importante sa tuwang tanan. You know what? Subok lang yung kaida. Natin mga kauban diri. For 3 months, for 1 month, nawala kayo naglaon. Nanginabuhi sa lahat. Pag uli, kinsay kauban. Ang kauban nagapon sa lahat. Grabe naman na. Huwag yung asawa. Mas ginaw tag isa ka oras kauban ng pamilya. Mas ginaw tag isa ka oras gilaag ng imong anak. Busy ka tanang butang pero wala kay panahon sa imong pamilya. So always remember, importante ni siya. Tagaay panahon imong mga pamilya. Labi usaya atong balik mo ni, ang usaya mo nito balik mo. Sa panimalay ngani mo na kung patikan kasagaran ng gud. Sa panimalay usaya ngani. Kung naay bisita, grabe. Tawas na mga intake na mga plato niya. Terus na mga Sara, baso ka itong pagdil ka ng sukat mo, dito kalit ba? Itago dito, kinibisita. Nya, pero, iyaw, kinibisita. At guman, utang tutok, kinibisita. Pero wala mo na buhat sa pamilya. Maayon sa ubang tao, pero wala buhat sa pamilya. Ang atong mga bisita, dili na pagmintis sa inyong balay, pero ang iyong pamilya, importante sa inyong balay. Amen. Inaway pa na.
Utangi ko! Dili kay ang bisita na ito pagkaunon. Usahay, ang bisita lagi ito ulit. Usahay, matulahan kayo. Pait, bukan pahalata ito. Uy! Oh, may pakanon, may marekamo. Ang anak taon, uy, alam mo. Ikaw, alam mo, buhay, gutom na tayo. Buhay, anak! Kung may so, importante ang pamilya. Murad sa ubang tao. Alam na sa'yo, mali, magawak ang bisita. Kung itantay ko, uy. Itantay ang trip ba? Kung ang bisita ka na i-trip, gapit ka mo trip. Kung yung pamilya ka, imong anak, pang 5 na po. Pangayo. It can destroy yung family kung wala tayong panahon sa pamilya. Importante igsoon na natin panahon sa pamilya. It is very important to follow na may naway igsoon our children are looking upon us. Because the last time, muna sa subo kayo ng pamilya ba? Namuso sa panimalay, ijag kahon. Unang anak. Una pa isang magulang ako. Una na ko ng kapalik ka mo dito, ito naman tao may sabay ka na. Kaya mo na pinaka the best time na makauba rin ang pamilya. Balag udong lang na. Balag ginamos, balag lupunin sa daan. Ang importante buo mo! Dungan mo kaon! Dungan mo nag-ampo sa pagkaon! Taga, ang importante ang pamilya, ayun man, importante ang pamilya, atubangan sa Diyos! Subo lang ginasahay, may mga pamilya ba no? Unable tayo. I saw a lot of men. Kabagungko sila. Mga ko niya, yung tanong, surrender ko rin. Bit-bit pa ang iliman mura sa bukas. Pag kita kayo nga na mga tao, akong kasinal, magpura kumipon ba? Ang anak, ang sipon, nagkakatag na arang ng sipon daw. So, nag-drain na, bulingit na. Pagsugat sa tapat, tugawan mo eh. Subo lang dito ng inawag. So, may pamilya, may anak. Kung saan nila yung pamilya, ay tao nila yung pamilya, marami mo. Subo lang dito. Nga usahay, mas bit-bit pa ang ilimnon mortal sa bukas. Bit-bit pa. Wakay balansi, odi na. Ang pamilya, mga taon sa balansi. Puro sa inom tahan. Subo lang dito kayo. Kaunta, naningkaw mo na para sa pamilya, unya, lahat mga nagbenepisyo. Hagot ay kasat, imong panarpaw sa nahon, unya, lahat mga benepisyo din, oy. Dapat ang magbenepisyo, imong anak mo ay rason. Imong asawa mo na magbenepisyo, imong hago. Dili itong barkada ni mo. Kung dami yung barkada, oy. Ay, nagsay, mali ka barkada kung dalawang ka sa bisyo. Marunong sa barkada ninyo, iti. Patagalin ng isa, Brad, chat lang, Brad. Malag-malag tao din ka. Chat, binahan naman eh. Sakis na yun. Okay, sakis. Ano? Ay, sundin tayo. I'm trying to help your family. If you want to be a strong family, if you want to have as a Christian home, Rowan, have time for God. Ikagawa, have time for your family. Ibit na ko, masita kayo lang ko. Maski mong nga, pag umutibang pamilya, balag walay kwarta. Kaso, mag-date naman may kwarta, masig walay kwarta. Di ba din? Paka-date ka po mo, mas walay kwarta. Pag nangunakaw mo, agto mo sa bukid, sa wala, mag-enjoy ba? Have time. Kinuha ka ba doon si Upang, mamatay mong anak. Walahin na tanan. Mamatay na ka. Wala kayo panahon mo. Matag panahon nila. So, have time for your family. You have time for everything. But you don't have time for your family. Na, ayaw, rason ng trabaho. Ayaw, rason ng negosyo. Mga sayo, manikamot lang ato ang panikao para mapurba na kinahanglan nila, pero wala ka panahon sila. That is wrong. Kung layo ka matrabahan, okay, that's good. Kung naka sa layo, okay rin kinaprotak uli. Make sure na naakay sakto nga panahon sa iyong pamilya. Kaya kauban din mong asawa, kauban din mong anak, naglakaw man mo, nagbanding man mo diha. Kasi bubo lang ang panahon. Tako lang tabang sa pamilya. I'm trying to help your family, so on. Family is everything. Family is the key of everything. That's why so on. Children are like plants. Pero mga bata ba, ayaw kumpiyansa? Kaya mga bata, sugod sa mga teenager o mga anak, children are like plants growing every day. Nagatubo sila kada adlaw. And they need regular attention and direction.
Now, dili ka lang paminaw. I could tell sa iyo, ang imong anak, nag-grow siya, matag adlaw, nagatubo ni, nag-learn siya. Pero kung sa kinahanglan nila, kailangan nila imong atensyon, kailangan nila imong direction. Kung wala girikanan mo direct sa ila, wala girikanan mo attention sa ila, dito ni makita sa uban. Muna tingala ka ang imong anak pati dumula. Sorry ang dinaminaw. Ang imong anak dil na gud, maski pag usaon nimo bandong, dil na gud, maski ka masukan. Kumpara ka. Ano man, they see the comfort of other people, not you. That's why have time for your family. Children are growing. They were like plants. Children raise right, grow right. Kung masakto ang ilang gitawag kung panako sa ila, and then magtubo sila masakto po. It is God's certain promise. Ingon sa Bible, Proverbs 2:6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kung sakto yung magpatubo sa ila, kung sakto yung magpanako sa ila, igsoon, they will grow right po. Sakto ang ilang pagtubo. Love your children by giving time to them. Love your children by giving time to them. Love your family by giving time to them. Kung nagsusay, sobra ka busy, di mo monitor imong gitawag ng mga anak. Usay, gabi na mo ka busy, makabalo, kasi kauban niya, kasi barkada niya, kasi kulkulugan nila, kinsa ilang ginakauban, kinsa ilang ginakuhaan, o source ilang gitawag nga kaalam. Pero way, kailangan yun niya, kamay na ko nagsoon. Kung masabtan, ang imong anak, dili na wise. Ayaw yung pagkampante, akong anak 16 years old na, kabalo na rin siya. Wala, oy! Wala pa rin kabalo kung unsa 17, 18 years old, 19 years old na kahintang. Ikaw, 20, 30 na lang, 40 na ka, nagyaraman mo na. Ikaw ang mugihan nila. Ayaw yun, ibulang sa mga hona, ang akali, kabalo na rin. So ito na rin, ayaw yun. Ayaw kumpiyansa. Kaya kung 16 na siya, wala kabalo kung unsa kinabuhi sa 17. Wala kabalo kung unsa kinabuhi sa 18. Wala kabalo kung unsa kinabuhi sa 19. Pero ikaw nalabay na kaana, ikaw mutudlo nila. Dili ka ito tudloan nila. Right. Dili, so we are wrong with that. Mali ako pagpatubo sa mga anak, kung anak atong kung sila matuman sa mga sa 16 na ka na, ikaw na bahala. Kung maminyo na, patay ka. Ayaw, giyahin mo anak. Parents, paminaw, we need the time na itong ihatag sa ilaha. Kung sa'yo di ka makabandong, kaya naman, mamupod ka. Kung sa'yo di ka makabunan, kaya naman, bandungan ka. Kung na-ingredients our sample, always remember, kids are not wise. They don't yet understand the consequence of wrong choices. Ang ato mga anak, dili na sila wise nga, kung buhato na ko ni, wala na kabalo kung sa'yo consequence, oy. Wala na ba, dala? Gamay-gamay na di kayo man. Sa una, agi mong batala, di ba? Nakahimot, nagmali ka choices, ato nagyaan ang consequence. The same thing with them. Nagahimo sila mali diri. Wala na sila kabalo kung unsay consequence. Pero ikaw gini ka kabalo na makakita makagikan. Sa una yung anak man pud ka. Nagahimo ka wrong choices. Kabalo ang unsay consequence nakakuha sa imong kinabuhi. Nakita ang mugiyan nila o ayaw buhata. Kay ba di na maayo. Ayaw na imo kay ako na nagian sa una. Wa maayo makuha na. Mao na purpose sa parents. Ang bata wala kabalo sa ilang gitawag nga pagtubo lang pagdako nila. So we are parents. Kita ang mo direct sila. Kita ang mo instruct sa ila para mahimong sakto ang ilang kaugnaon. Mao na purpose ato as a parents. Wala na kabalo 16 years old, 17, wala kabalo paon sa mong 18, paon sa mong 19, paon sa mong 20. But naa ka, kabalo ka naman ang ilang now. For the last time, show your love in your family. Show love in your family. And how? Love steal. Ang stealing sa love is so is what? T-I-M-E. What is love? It steals time. They need your time. They need your time. Ang atong mga anak is so on, they need guidance. Ang atong mga anak, they need directions. They need instructions. And that is your responsibility as parents. Remember, number one, you have time for everything, but you don't have time for God. And number two, you have time for everything, but you don't have time for your family. Hoping so on tonight, ato na samtang kung unsay plano sa Ginoo. Unsa ang gusto niyo matapos pang kinatawag na kinatawag. If you are not saved, as the galing na, get saved. Kailangan ka maluwas para magkaroon kag heavenly home, magkaroon kag church home, and last, magkaroon kag Christian home na mao'y gitukod sa Ginoo.
para sa inyo. Nagaan po tayo, let's pray, every head bowed, every eye closed, let us pray. Our Heavenly Lord, salamat once again. Ikaw ang nabuntay, ang maghihatag ka namo, Lord. Lord, we are failure in our family. Even me, Lord, dili ko perfect, Lord. Naapoy mga butang, Lord, sa kuha, nga pwede maguba akong pamilya. Pagpasaylo ako, Lord, pasaylo kami, Lord, sa mga himo, according with that. But salamat, Lord, kinaay Diyos, perfect na Ginoo. Diyos na nakabalo sa among kahintang. Diyos na nakabalo sa matag usa ka na. Lord, kung naapawan ka, Lord, wala ka naluwas. Akong pag-ampo, Lord, noong ta ikaw magaluwas. Ikaw magatabang, Lord God, na makaangkor, kinagwin walay katapusan. To have a heavenly home. Lord, salamat sa matag parents. Salamat sa matag mama, matag papa, nga nahabil ka, Lord. Lord, kabalo with me as a parents, dili lalim ang among responsibility. Dili sa iyo, Lord, ang among responsibility nga among katimarang mga anak. But salamat, Lord, sa privilege that we can have, that we can help our children, and we can help our family. Lord, help us to love our family. Help us, Lord, na magkaroon ng time sa among pamilya. Tabangin ni Lord na magkaroon ng importansya. Nga ang pamilya mas importante more than sa among barkada. Ang pamilya importante more than sa mga butang aning kalibutan. Lord, please, word of the hearts of your people. Tabangin ang mga amahan, tabangin ang mga ginikanan, Lord. Katagaan ng direction ng mga anak. Lord, help us to do our responsibility as a Christian sa karoon nga buntag. Lord, ang mga ginabangad ng himaya sa imong ngalan, we love you in Christ's name. Pagdaw ko sa ulog sa